lambat na inihulog dito sa mundo upang kami ay sagipin sa makasalanan, kapangyarihan ng kadiliman sa mundo. Amang banal, salamat po sa umaga pong ito. Pinili mo kami, tinawag mo kami, kaya kami nandito. Amang banal, sa oras na ito, sa aming mga paghakbang, patungo rito, ang dahilan para ikaw ay paglingkuran, pasalamatan, at papurihan. Sa umaga pong ito, hiling ko po, Amang Banal, na yung salita mangusap sa bawat puso namin upang hindi kami makawala sa iyong biyaya, sa pagliligtas mo sa amin, sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na iyong sinugo. Salamat po sa kabayaran ng kasalanan. At narito po kami upang maglingkod sa iyo. Parangalan ka sa buong maghapon, samahan mo po kami at alisin mo ang mga mananakmal sa aming mga buhay. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we claim your power of the Holy Spirit, Lord. I-guard mo po kami, Panginoon. Proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang maparangalan sa aming buhay ngayong umaga. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you God sa iyong kahabagan sa amin. So makaupo na po tayo at good morning to all at I love you with the love of the Lord. To all hearer ngayong umaga. So, salamat sa Diyos at kayo po ay magkaroon ng kagalakan sapagkat tayo nga ay tinubos ng Panginoon. So, napakaganda ng binasa ni Sister Rose. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na matangay ng kabulukan ng mundo. Amen? Tinawag tayo. Bakit? Nakarinig tayo ng Word of God. Yung binigkas kanina sa Laodicea, nagladlad ng lambat at maraming isdang nahuli. At alam ko po, pag binasa niyo yung Mateo 13, pipiliin pa ng Diyos kung sino mabubuting isda. Napapakinabangan ng mga mangingisda. Okay? At ang atin ngayon topic, di na tayo magtatagal, ay Hebreo chapter 9 verse 28. So ito yung atin papaksain, ito ang atin tututukan, at ilalagay natin sa buhay natin kung ano ang reflection sa buhay natin. Ang verse na ito, Hebreo 9 verse 28, okay? Yung 28, mamaya aakyat tayo sa 22 kasi ito yung subject natin. So bako ko isulat yung atin paksa, ay babasahin muna natin sabay-sabay yung atin teksto. Yung atin bibigyan ng emphasize, bibigyan ng diin sa ating babasahin. Ito ay para ito sa atin, sa lahat ng tinawag ng Panginoon, ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, ito ang bibigyan natin ng diin. Ilalapat natin sa buhay natin kung tayo nga ay nasakop dito. Okay? Sabay-sabay natin basahin kasi wala naman doon sa PowerPoint, dito lang naman. So, harap tayo dito. Nakikita nyo ba yung nandito? Okay? Sabay-sabay tayo. Sabi dito sa Hebreo 9:28, Tagalog, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalawa, papakita siya na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas na mga naghihintay sa Kanya. So ito po yung ating papaksain. Mayroon
dalawang ano ito? Dalawang mukha. Ano? May dalawang mukha. Mayroon letter A, mayroon letter B. So, dalawang punto yung atin titingnan dito at alam ko po lahat tayo makarelate sa verse na ito. Nagkaintindihan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Nawa masali tayo dyan at hindi tayo makaligtaan ng Panginoon dyan. Amen! Siguraduhin natin sapagkat ito lang ang verse na nais ko. Actually, ito ay maraming bisis na tinalakay na. Pero, hayaan natin magsulat na muna tayo, no? Bago ko tawagin yung presenter na mauna sa akin. So, ang ating topic, Jesus Christ, lakihan ko lang, no? Jesus Christ coming na lang. Yung come at saka coming, parang parehas lang. Pero magkaiba lang yung wording. Okay. Coming first and second time. So, dalawa yung atin bibigyan ng, yung teksto pa pala. Teksto, Hebrew 9 verse, sali na natin yung 22, then 28. So, ang nabasa natin ay si Jesus Christ appeared the second time. Nasaan ang first coming? So, hayaan natin mamaya paksain at tayo ay makakarinig muna ng presenter. Unahin ko si Joshua. Dalawa man lang kami. Okay? Okay. Okay. God bless sa'yo. At Ayan. pakinggan natin ang kanyang drive sa tekstong to. Okay. And so, ano lang to? Onti lang. Para may oras si Lolo. So yun, sige, basahin mo natin yung talata. Hebrew 9:28. Pwede po sa English. Ayan. So, ayan, gising pa ba tayo ngayong umaga? Gising pa ba tayo? Sayin natin, praise the Lord! Praise the Lord, yan, amen. So, nawa ay ang ating pandinig ay marinig ang mensahe ngayong umaga. So yun, Hebrew 9 verse 28, sabi dyan, so Christ was once offered to bear the sin of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So, itong talata na to, hatiin natin sa dalawa. Okay? So, hatiin natin sa dalawa itong Hebrew 9:28. So, as in Hebrew 9:28 lang tayo nakatopic ngayon. So, una, sabi diyan, Christ was offered to bear the sin away. So, sa Bible, 'di ba sinabi, binanggit, basahin natin muna yung Ephesians 5:2. Ayan.
Okay, sige, paliwanag natin habang binubuksan pa. So, sabi dito, yung Christ was offered to bear the sin away. This is the first coming of Jesus Christ. So, which is, yung first coming of Jesus Christ, pumunta siya dito, binigay siya ng Diyos sa atin mismo. Sabi sa talatang John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. So, sino yung begotten Son? Si Kristo. At which is the first coming of Jesus Christ, yung Hebrew 9:28, na inoffer niya ang kanyang sarili para bayaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Sabi sa Ephesians 5 verse 2, and walk in love as Christ has loved us, hath given Himself for us an offering and sacrifice to God, for a sweet-smelling Savior. So sabi diyan, and hath given Himself for us, an offering, a sacrifice to God. So sinabi dito, sinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili para mabayaran lang ang ating mga kasalanan. Sabi dito, He sacrificed Himself for paying our sins. Romans 5 verse 8. Pwede natin buksan. 5:8. Ayan. Sabi ito, but God commanded His love toward us in that while we are yet sinners, Christ died for us. Sabi sa Tagalog, pwede pa ano sa Tagalog para mas malinaw? Ayan. Dapat pinagtatanggubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay sumakasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Malinaw sabi diyan, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sa Ephesians 5:22, mahal niya tayo, kaya inoffer niya ang kanyang sarili para matubos ang ating makasalanan. Sa Hebrews 9 verse 28, sabi diyan, Christ was offered to bear the sin away. Pero ang ginagawa natin dito sa lupa, diba, lahat tayo, hindi natin matatanggi na gumagawa tayo ng kasalanan. Amen po ba? So, minsan, araw nakagawa tayong kasalanan. Pero ano ba yung dapat nating gawin? Sabi dito, the first coming of Jesus Christ was He died to pay our sins. So, pinako siya sa krus dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Pero sabi nga, di ba, sabi ito, kung tinanggap ng mga tao nung nandiyan pa si Kristo, yung mensahe na ibinigay niya at sinundan ng lakad niya, hindi mangyayari to. Amen po ba? At lahat tayo syempre magiging ligtas na mismo. So, pero sa panahon natin ngayon, paano natin pinapatay o pinapako si Kristo? Pwede sagot? Iba? Interaction mo tayo? Pwede pa libot yung mic? Brother Jed. Paano natin pinapako si Kristo? Paano natin ngayon? Sa hindi paggawa ng utos niya. Hindi paggawa ng utos niya? Hindi pagsunod. Hindi pagsunod. Iba po. Sige, Patrick. Yan, parang gising tayo. Siguro yung paggawa natin ng mga kasalanan. Kasi, di ba, nilinis na tayo, gagawa ka ulit, sabihin, para ipako ulit si Kristo. Tama po yun. So sabi nga, di ba, araw-araw natin pinapako si Kristo sa pamagitan ng, tama si Kuya Jed, ay hindi paggawa ng mga kasalanan. Siyempre, pag hindi gawa ng mga assignment. So, ayan, sorry. So, ang kailangan natin pagsunod sa Diyos. Amen po ba? So, kailangan meron tayong devotion daily. Sabi natin, di ba, kanina kung narinig niyo yun, sinare ko, the true worship by His heart. So, dapat tinanggap mo si Kristo ng buong puso at kaluluwa. Amen po ba? Tinanggap po ba natin si Kristo? Sabi nga, di ba, si Kristo ay kumatok sa ating pinto. Pero pinagbuksan ba natin? Siyempre, kailangan natin pagbuksan dahil siya lang ang binigay ng Diyos para makapagbayad ng ating makasalanan. Amen po ba? So, sabi dito, Hebrews 9 verse 28, yung pangalawa. So, ano yung panguna? Binigay niya ang kanyang sarili para mabayaran ng ating kasalanan. 3 talata, Hebrews 9:28, take note, Ephesians 5:2 at Romans 5 verse 8. So, pangalawa naman, unto them that look for Him shall be appear the second time without sin unto salvation. So, marami, sabihin natin, buong mundo, nagsasabi na, darating na si Kristo, malapit na siyang dumating. Pero, sabi niya, diba, nung
taong 90s ay dumating na daw si Kristo. At sa panahon natin ngayon ay millennium na. So, which is wala pa kasi meron pa tayo mga signs na kailangan magpatunay na parating pa lang si Kristo at wala pang second coming. Kung nagkaroon ng second coming, ba't pa tayo nagkakasala? Dapat patay na tayo at nagkaroon ng digmaan. So, hindi po ba? Sabi dito, unto them that look shall be appeared the second time without sin unto salvation. Paano natin malalaman na mayroon tayong salvation? Meron akong 4 na talata dito. Una, Ephesians 2 verse 8 to 9, which is nakapatungkol siya sa pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. So, ibig sabihin, may kita na dito kung meron ba tayong pananampalataya at meron ba tayong tawag nito, buong puso ba tayo nananampalataya sa Diyos at meron tayong tiwala sa Kanya. So sabi dito, kailangan natin ng pananampalataya na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang ating kasalanan. So, pangalawa, transformation. So, 2 Corinthians 5 verse 17, pwede pa kay buklat. 5 verse 17, pwede pong pabasa sino pwede? Si Kuya Jim. 5:17. Yung First Corinthians. Second. Baka second. Second nga sinabi ko. Meron niya eh. So, sige, Brother Kuya Jim. Sabi dito sa 1 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Sabi diyan, narito sila'y pawang naging bago. So, sabi diyan, kung kaya't sino man kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So, ibig sabihin, kung sino naniniwala na si Kristo ay Diyos, ay siya na magkakaroon siya ng transformation. Hindi po ba, nung pumasok tayo sa pagiging isang Kristiyano, maraming nagbago. Dati, makasanlibutan natin ginagawa. Pero nung nalaman natin na si Kristo ang tagapagligtas natin, tayo na bago. Sabihin natin, Amen. Amen. So, dapat tinatanong natin sa sarili natin na tayo ay nagbago dahil tinanggap natin si Kristo sa ating puso. Pinapasok natin siya sa ating puso upang lumakad tayo sa liwanag. Amen po ba? Yung light, si Kristo mismo yon. Then pangalawa, pagsunod sa Diyos. John 14 verse 15. So sabi diyan, kailangan mong sundin kung ano yung tawag nito, kung ano yung task ng Diyos sa'yo. Sige, John 14 verse 15. Pakibukas, verse CJ, pwede mo basahin. John 14 verse 17. John 14:17. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap. Mali pala, 15 pala. Sorry. Iba na yan. Iba na pala yan. 15 lang, sorry. Hindi, 14:15. 14:15. 14:15. John 14 verse 15. Ayan. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tuto pa rin ninyo ang aking mga utos. Inibig po ba natin ng Diyos? Amen. So, kung may tiwala tayo, may pananampalataya tayo, ibig sabihin, doon na natin sinusunod yung utos ng Diyos. Sa paanong paraan? Kanina sinabi ko yung true worship. Spread the gospel, search the scripture, at sabi na diba, hear the message, read the message, at share each one to another. So, ibig sabihin, kung ano yung narinig mo na tama, pwede mong i-share sa kanila mula sa pamilya mo, mula sa kamag-anak mo, sa mga pinsan mo, mga kaibigan mo, at huli sa lahat, yung buong congregation sa loob ng simbahan. We are the church of God, or we are the house of God and the temple of God. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, yung pang-apat naman ay paghahanda sa paghihintay sa pagdating ni Kristo. Hebrew 9 verse 28, balikan natin, and unto them that look for Him shall be appeared the second time without sin unto salvation. Kung nakita natin na tayo ay na-examine ng ating sarili, na tayo ay ligtas na, doon natin masasabi na ready na tayo. Sabi natin, Lord, ready na ako, Lord. So, ibig sabihin nun, nakita mo sa sarili mo na you are mature Berean at kaya kaya mo nang
i-compare kung ano yung mensahe ng iba at mensahe natin. Amen po ba? So sabi nga 'di ba, walk in the light at breaking bread from house to house. Lumakad ka sa liwanag, kainin mo yung salita. Kung ano yung salita ng Diyos, yun ang tinapay. Amen po ba? So, una-una sa lahat, kailangan nating baguhin nating sarili. Bilang isang Kristiyano, kailangan natin lumakad sa tama. So, merong mag-guide sa atin, hindi lang sarili natin. Yes, ang Diyos pwede mag-guide sa atin, pero sino magko-correct sa atin? Sino magkakorek sa atin kung ang Diyos pwede mag-guide sa atin? Meron ba magkakorek sa atin in physical? Kung wala tayong mentor? Wala. So, ibig sabihin, kailangan natin na mayroong magkakorek sa atin upang malaman natin kung ano yung katotohanan, yung tama at mali. Amen po ba? Alam na po ba natin ng salvation na tayo ay may ligtas na? Amen. So, parang di pa. So, ayan. So, yung mga talata na binigay ko, sana ay, ayan, masaliksik ninyo. So, ayan. So, meron tayong first coming kung saan si Kristo ay binigay niya ang kanyang sarili para sa atin, para mabayaran nating kasalanan. At second time, dapat tayo ay handa na. Kaya sabi dito sa Hebrews 9:28 at John 14 verse 15, sabi diyan ay John 14 verse 15, nagsasabi doon na, kung ako'y inibig nyo, siyang tuparin nyo ang aking utos. At Hebrews 9:28, doon pinatunayan ng Biblia kung saan binigay ng Diyos si Kristo para bayaran natin kasalanan at mananampalataya sa Kanya. So, yun lang po. God bless you all. Binigay ko pa kay Pastor Ronnie. So, ayun ay nalaman natin, binayaran na tayo ng dugo ng ating kasalanan. Sa first, pangalawa naman ay kailangan mamuhay tayo ayon sa pagsunod at sa kalooban ng Diyos. Okay ba yun? Naintindihan natin yung topic ni Joshua at yung ating verses na tinatalakay at na-divide niya ng dalawa. Okay? Pagkatapos natin matubos, sabi ni Joshua, kailangan natin maglingkod na sa Diyos. Amen? Amen. Yun ang drive niya. Okay? At ako naman ay pupuntuhan ko lang yung dalawang coming of Jesus Christ. Kasi dati ay masyado ng ano sa atin ito, yung three form of coming of Jesus Christ. Yun nakakaalam. Three form of Jesus Christ coming. Ano yung first form? Sino nakakaalala? First form. Form of coming. Siya po yung Lamb of God. Amen? The first coming is a Lamb of God. Second coming is a Savior. Third coming is a Judge. Iba yung rapture, iba yung judgment sa hindi sumunod sa Word of God. Amen? So, nagkaintindihan tayo. Ito naman, ibang mukha. Ang ating pag-aaralan natin ay topic natin, Jesus Christ, first coming, and second time. Second time. Okay? So, maglagay lang tayo dito ng timeline. Timeline is dispensation. Okay? Dispensation of time. Kailan namatay si Kristo bilang lamb? 33 AD. So, sa atin ngayon, ito yung first coming. Ano ang gawain niya dyan? Tayo ay tubusin sa atin mga kasalanan. Okay, first coming, Jesus Christ come to this world to, ano ba yung English sa PID? Yung bayaran ang kasalanan. So, 33 AD. From 30 AD to 33 AD, ito ang ministry
ni Jesus Christ. Agree? After baptism, then Jesus Christ beginning to ministry. After baptism to Calvary. Calvary, this is the first coming para tayo ay bayaran ng kasalanan. Ito po yung kalagayan niya dati ay lamb. Lamb, pantubos sa atin mga kasalanan. Makita natin yan sa John 1:29. So, sa John chapter 1 verse 29, ang sabi diyan, basahin natin. Mga kapatid, ang layunin ni Kristo pumunta sa lupa para tayo ay tubusin kasi nakasanla tayo sa worldliness, sa sinless human being, sa mga makasalanan mga tao. Sinful men. Okay? So, kailangan may pumunta rito na anak ng Diyos para bayaran tayo sa kasalanan doon sa sanlaan. Kasi nakasanla tayo kay Satanas. Pero pag-usapan natin mamaya, nakawala na ba tayo doon? Dahil binayaran na tayo? Okay, basahin muna natin. Sabi dito, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sipin niyo mga kapatid, how many years itong verse na ito natin pinag-aralan? How many years? From Calvary to now? Oh, dito tayo, no? Ano na tayo ngayon? 26. Ibig sabihin, yung kanyang pagbabayad ng ating mga kasalanan, matagal ng panahon. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinanganganak, binayaran na tayo ng ating mga kasalanan. Tanong ko, nabayaran na ba yung kasalanan nyo? Bawat isa. Samantalang 2,000 years na, magkakaalaman tayo ngayon kung tayo'y bayad na. Agree kayo, agree? May iba dyan, nag-aalinlangan pa. Bayad na ba ako? Napatawad na ba ako? Malinis na kaya ako? Sinabi ni Mary Joshua kanina. Sapagkat ang second coming, nakakahindik mga kapatid. Siguraduhin natin yan. Na sa second coming of Jesus Christ, sigurado na. Sigurado na ba na bayaran tayo? Sigurado, 2,000 years na. Okay. So, total, hindi pa natin masyadong... Ano raw ang binayaran ng kordero? Ano daw ang inalis? Mga kasalanan. Taas ang kamay, di na nagkakasala. O wala. O mayroon. Mayroon eh. Okay. Ibig sabihin, hindi pa naalis ang kasalanan. 2,000 years na. Aba, mahaba ng panahon yan. Ang sabi dito, pumunta siya para mamatay sa cross, para mabayaran ang kasalanan. At ano ngayon? Nabayaran na ba tayo? Sabi dito, dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross, tayo ay nabayaran na ng kasalanan natin. Amen po ba?
siguro tatalakayin ko muna yung 3 kinds of sin para maintindihan natin at wala tayong duda. Kasi kung hindi natin talakayin yung ating kasalanan na binayaran na ni Kristo, hindi natin maintindihan. Agree? Parang masalimuot sa buhay. Amen. So, mamadali na natin kasi konti ang oras natin. Maglagay muna ako dito ng all men, is full of sin. Kung ang lahat ng tao ay full of sin, ibig sabihin wala siyang magagawa. Wala talaga siyang pag-asa. Ang tao nagkasala, mamamatay lamang. At higit sa lahat, papunta ito sa apoy. Amen. Agree? Lahat. Kasi ang sabi, lahat ng tao ay nagkasala. Ang tanong, anong kasalanan yan? So kaya nga mayroon tayong babaybayan ngayon ng konti para maintindihan natin. Ang all men, mayroon silang 3 kinds of sin. Okay? Lahat ng tao mayroon 3 kinds of sin. Agree tayo? Ano yung first sin? Kasi 3 yan. First, mayroon second, mayroon 3. Ano ang number 1? Number 1 na kasalanan ng tao ay minanang kasalanan. Okay? So may minanang kasalanan. At ito mga kapatid, na minanang kasalanan from Eve at Adan, ito ay hindi tayo makakawala. Sapagkat talagang mayroon. Bagamat ang sabi, ba't magkakasala ang bata? Hindi naman nag-commit. Pero may taglay na siyang inheritance sin. Kasi mayroon siyang kamatayan. Amin po ba? Kasi kung walang kamatayan, wala siyang minanang kasalanan. Roma 5:12, basahin muna natin. Paano natin lalaman na naka-escape na tayo dyan. So, mayroon tayong dual nature, no? Pero wag kayong mag-alala. Dahil sabi nga kanina, sa first coming ni Jesus Christ, binayaran na yan. Agree? Okay. Sabi dito, kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yon sinasabing inheritance sin. Okay? At itong inheritance sin, ito ay binayaran na ni Kristo sa cross. Ito, mga kapatid, ang inheritance sin natin ay binayaran na ni Kristo sa cross. At ibig sabihin, bayad ka na kapatid. Sabihin mo sa kapatid, kapatid, bayad ka na. Huwag ka na mag-alala, tinubos ka na ni Kristo ng kanyang dugo. Sa cross, gisingin mo. Bayad ka na. Absuelto ka na. Doon sa hatulan. Amen. Paano ka naging absuelto? Roma 6:23. Lahat nagkasala, ngunit ang kaloob ng Diyos ay si Kristo. Sa cross ng Kalbaryo, binayaran ang iyong kasalanan. Ano yon? Yung minanang kasalanan. Tanong, pag binayaran ka na, mayroon pa ba? Wala na. Wala na. Ano yun? Yung inheritance sin, huwag kayong mag-alala. Binayaran na ni Kristo. Pero may isa pa. Dito tayo sasalain, mga kapatid. Ano yun? Nakala mo, ligtas ka na. Mga kapatid. Roma 6:23, ano? Roma 6:23, pero aakyat tayo sa verse 1.
Okay? Okay? 6. Akala nyo nakaligtas tayo. Pero ligtas na talaga tayo. Bakit? Alam nyo ba? Alam nyo ba bakit tinawag tayo rito, nandito tayo? Dahil nakinig tayo sa panawagan ng Diyos. Higit sa lahat, binayaran na ang kasalanan natin na minana. Mag-aalala ka pa ba? Hindi na. Mamaya pa ka na sa Diyos, sumunod ka na sa Diyos. Sabi ni Joshua kanina, anong gagawin mo? Kailangan mo maglingkod sa Diyos bilang nilinis ng Diyos. Amen. So yan ang sabi dito. 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagbayad na pala siya. Ba't matatakot ka pa? Huwag ka mangamba, magpasakop ka na lang. Amen. Kapag na kay Kristo ka na, hindi ka na magkakasala. Alam nyo ba, ang ipinanganak na muli, hindi magkakasala? Bakit? Nag-iingat sa kanyang sarili. Dahil binayaran na pala eh. Ano bang gagawin mo? Absuelto ka na. Tama? Ang sabi ni Kristo, ang sino man nakinig ng salitang ito, hindi ko nahatulan. Kundi lumipat na siya sa buhay na walang hanggang. Ang gagawin mo lang, mag-iingat sa iyong sarili. Amen? Mag-iingat sa iyong sarili. Bakit? Kasi namatay na tayo sa kasalanan dahil kay Kristo sa kanyang kamatayan. Amen? Tinanggap natin na si Kristo ay Panginoon natin. Pagpapasakop na tayo, susunod na tayo. Amen po ba? Wala tayong pangamba kapag na kay Kristo tayo. Magpatuloy lamang tayo. Amen? Kaya nga, dadaan ang Kristiyano ng tatlo. Ano yon? Justification, sanctification, baptism ng Holy Ghost. Kanya ka. Amen. Magpatuloy ka na lang. Dahil binayaran na yung kasalanan mong minana. Pero mamaya pupunta tayo sa pangalawa, no? Ito sabi, akyat tayo sa verse 1. Chapter 6 ng Roma, verse 1 hanggang 3. Mga kapatid, huwag kayo magduda sapagkat binili na tayo ng kasalanan natin. Amen. Binili na tayo sa kasalanan minana natin. Amen. Ang binabantayan natin yung pangalawa. Alam niyo kung ano yan. So mamaya, tatalakayin natin. Pero pangatlo, hindi na tayo magkasala. Bakit? Kilala na natin ang Diyos. Ang Israel na takwil dahil hindi nila kilala ang Diyos. Nagbigay sila ng ibang Diyos. Amen? Blasphemy yun. Okay? Sabi dito, sabay-sabay tayo. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag na daw tayo magpatuloy sa pagkakasala. Amen? May word of God ka na, nilinis ka na, sinangtipay ka na, tapos pupunta ka pa sa kasalanan. Alam mo na eh. Sabi ng Diyos, huwag. Di ba maraming huwag? Yung huwag ba, ibabypass natin? Verse 2. Hanggang 3 tayo. Okay? Sabi dito, at huwag nawang mangyari, tayo yung mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Ang kasalanan daw natin, isinama kay Kristo sa kanyang kamatayan. Yun po yung, sabi dito, yung minanang kasalanan. Huwag ka na mag-alala. Bumuhos na ang dugo. Maniwala ka naman kay Kristo. Pasakop ka kay Kristo. Bayad ka na. Amen. Sino nakakaunawa? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dugo mo. Nananatili hanggang ngayon. 2,000 years na. At kaming lahat ay bayad na. Amen. Amen. Alin ang katibayan? Yung verse na binasa natin. At si Kristo mismo. Okay, verse 3. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kapag nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesu Kristo,
nagpapasakop ka na binili ka niya at mabubuhay ka na para sa Kanya. Amen. Ano gagawin? Magbabasa, susunod, dadalo, mag-aaral ng salita para manatiling malinis na tayo. Amen. O, kung alam mo na yung panatuntunan ng Diyos, gusto mo ba suwayin? Hindi na. Yung 10 commandment lang, magbilang ka 10 yun. Huwag lahat. Ang isa lang, igalang mo yung ama mo. Igalang mo si Yahweh na Diyos mo, huwag ka magpalit. Kasi mabubura ka dito sa tree. Kasi blasphemy yun. Pamumusong yun sa Diyos. Amen po ba? So nagkaintindihan tayo. Sabihin mo, bayad na pala tayo. Amen! Bayad na eh. Huwag ka mag-alala. Kasi sa second coming ni Kristo, kukunin ka na lang. Amen! So, pero dapat masumpungan mong malinis ka. Pero pag hindi, ibig sabihin, hindi mo pa alam. So, kailangan pag-aaral. Ano yung pangalawa sa 3 kinds of sin sa human being? Ang pangalawa ay sinasad. Yun sinasadyang kasalanan. Alam mo nang bawal sa Diyos. Gagawin mo pa. Hindi na. Bakit? Alam mo na eh. Tama ba? Kaya nga binili tayo at susunod tayo sa kautusan ng Panginoong Hesus para manatiling malinis tayo. Amen? So kaya nga anong ginagawa natin paghihirap, pagpapasakop, pagsunod, pagbabasa, pakikinig, rurubutin tayo para manatili tayo sa espiritual. Amen? Para manatiling malinis sa harapan ng Panginoon kahit kapilit. Di ba? Kumbaga, balyahan o kaya brasuhan para ilubog ka doon sa katwiran ng Diyos na dapat doon ka. Amen! Dahil binayaran na nga tayo. Ang kailangan na lang natin, magpilit tayo, magpasakop kay Kristo. Ano ba ang utos ni Kristo? 2 man lang eh. Di ba? Huwag. Di ba? So, yun. So, sinamari lang ni Kristo yung kautusan na dapat gawin natin. Amen po ba? Lahat ng naglilingkod kay Kristo, nag-aaral ng Biblia, kapatid natin yon. Amen? Kapatid sa Panginoon. Susukatin lang yung atin manifestation. Ang manifestation natin ay agape love. God is love. Ikaw man ay umibig. Amen? Kagaya ng Diyos. Sapagkat yun ang inaasa ng Diyos sa atin. Okay? Ano ba yung sinasadya? Alam mo ng kasalan, sadyain mo pa. Di ba? Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kasi ang tao, hindi naman masyadong nasasabi, malinis na ako, hindi na ako gagawang kasalanan. Tama ba? Sabi dito, sinasadyang kasalanan. Sandali lang mga kapatid, magkukot muna ako ng 2 kasalanan. 1 John chapter 5 verse 16. Mayroon tayong 2 kasalanan. Itong unang sa tao, first, yung minana, bayad na yan. Amen? Agree kayo? Agree. Yung minanang kasalanan, bayad na yan. Patay na yan. Pinatay na nga dahil sa dugo. Amen? Paano? Nagsisika, nagpabautismo ka kay Kristo, ibinaon mo na yung kasalanan minana. Ang binabantayan ngayon, yung committed sin. Agree? Dapat hindi natin gagawin. Ang kailangan natin manatiling malinis. Pinatawad. Justified. By faith. Sabi kanina, justified tayo by faith. 16, verse 16. Sabi dito, 1 John chapter 5, verse 16. Kung makita ng sinuman na ang inyong kapatid ay nagkakasala ng kasalanan, hindi ikamamatay. Ano yun? 2 kamatayan natin, physical at saka spiritual. Ang pinag-uusapan dito, spiritual. Amen? Spiritual ang pinag-uusapan dito. Sabi dito, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga
kasalanan, hindi ikamamatay. May kasalanan, ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabing idalangin ko. Idalangin nyo. Ano daw yung kasalanan ikamamatay? Huwag na daw natin ipanalangin yung kapatid. Mabigat yan, mga kapatid. Ang kasalanan ikamamatay, ito yung pamumusong. Pamumusong. Pamumusong sa Holy Ghost. Blasphemy against Holy Ghost. Alam nyo ba ang Holy Ghost, yung ang bumuhay kay Kristo? O, nagkaintindihan tayo? Ang bumuhay kay Kristo, yun po ang Holy Ghost. Yung Espiritu ng katotohanan. Roma 8:11. Basahin ng lahat ng hearer na ang bumuhay kay Kristo, yun din ang bubuhay sa atin, na siya rin tumitira sa atin. Nagga-guide sa atin sa lahat ng katotohanan na sinabi ng Diyos. Amen po ba? Nasaan ang sinabi ng Diyos? Nasa kanyang kautusan. Amen po ba? So, nagkaintindihan tayo. Okay? Sabi dito, okay, alisin na natin yan. Roma 8:11. Kinuha ko lang yon dahil yon ang bumuhay kay Kristo na Holy Spirit, na baptism ng Holy Spirit sa atin, ang Diyos na nagbigay ng kautusan sa pamagitan ni Kristo, kukuha ang Diyos sa mga salitang na kay Kristo. Amen? At ipapahayag sa atin lahat na dapat sundin natin, sino? Ang Panginoon Kristo din. Kasi nire-refer tayo kay Kristo. Sapagkat ang Diyos na nagsugo kay Kristo ay kasama niya. At kasama din natin. Okay? So, yun po. Yung pangatlo, ang blasphemy, ang Israel, hindi sila napatawad. Nabura sila sa aklat ng buhay. Exodus 32, 31, 33, yun, nandoon yun. Na ang Israel nabura sa aklat ng buhay sapagkat mayroon silang blasphemy against God. So, yun po. May dalawang kasalanan. Ito napapatawad. Ito hindi. Nakuha natin. Kilala na natin ang Diyos. Tapos nagkaroon pa tayo ng ibang Diyos. Kung sino ang Diyos ng Israel, yun din ang Diyos natin. Nasaan ang Diyos? Na kay Kristo na atin Panginoon. Amen? Sabi ni Kristo, iwanan ninyo ako, di ako nag-isa sapagkat kasama kong lagi ang aking Ama. Amen po ba? Lahat ng revelation ng Diyos binigay kay Kristo at ipinapahayag naman sa atin ni Kristo. Sinulat ng mga apostol at nabasa natin na ang Diyos ay kasama ni Kristo. Amen po ba? At si Kristo nasa Ama, ang Ama nasa Kanya. At tayo ay na kay Kristo at ang Ama ay sumasa atin din. Okay? So, ang sabi dito, ano ba yung sinasadyang kasalanan? Ito mga minor sin, yung committed sin. Yun ang kasalanan binabantayan ng Diyos. Ano-ano ba mga kasalanan? So marami mga minor na kasalanan. Tama po ba? Pero yung major na kasalanan, hindi na natin gagawin. Kapag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng Holy Ghost, manatili ka dyan, sumunod ka dyan, sapagkat dyan ka justified. Justified in glorified. Okay? Nakita natin ang sabi dito, John 15 verse 3. So, natubos na tayo. Ano na ang kalagayan natin? So, kung natubos na tayo, wala na tayong kasalanan. At anong nananatili sa atin? Tayo ay nagiging malinis na. At hindi na tayo nagkukumit ng kasalanan. Sabi dyan, may kasalanan ikamamatay, mayroong kasalanan na papatawad. Kung nagkasala tayo, mayroon tayong tagapamagitan. Sino yon? Si Jesus Christ. Babasahin natin mamaya. Pero dito muna tayo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang
na sa inyo'y aking sinalita. Alin daw maglilinis sa atin? Yung lahat ng salita ng Panginoon. Nakipag-isa ka na sa Word of God. Ang pagkain mo ay Word of God at ang tubig mo ay Word of God. Mabubuhay ka magpakailanman. Yun ang sinabi ni Kristo na ang sino man nakinig ng aking salita may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa paghatol. Kailangan ingatan na natin na ating sarili, hindi na tayo mag-commit ng kasalanan. Amen? Malinis na ba tayo? Pinatawad na ba tayo? So, wag na tayong magkukumit ng kasalanan. Baka maiwan tayo sa second coming. Amen? Sinabi kong baka, talagang sure, kung hindi ka mag-iingat sa iyong sarili, na nilinis ka na, binayaran ka na ng dugo ni Kristo, darating si Kristo na marumi ka pa. Amen po ba? So kaya nga naglagay tayo ng mga verses para maintindihan tayo sa second coming of Jesus Christ. Ito na yon, ito, 1 John 2 verse 1. Sabi diyan, malinis na tayo. Tama ba? Nagpabautismo ka na, nag-aral ka ng salita, nagpasakop ka sa salita, anong lagay mo? Malinis ka na. Higit sa lahat, bayad ka na, ng dugo, nagrepent ka, nagpabautismo ka, at ikaw ngayon nilinis na ng salita. Sinangtipay ka na ng salita. Amen? Justified and sanctified. And then, baptism ng Holy Ghost, manatili ka sa Holy Ghost. Ano yon? Trabaho mo, sundin ang kautusan ng Holy Ghost. Ano yon? Nasa puso mo, nasa isip mo, yung 10 commandment lang yon. Sapagkat ang Holy Ghost, ang kautusan ng Ama na kay Kristo, at ang kautusan ni Kristo nasa Holy Ghost. Okay? Basahin natin. Ang sabi dito, 1 John 2:1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Malinis na sabi kanina ni John. John 15:3. Oh, mukhang duda pa kayo. Malinis na tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, dinamit natin, binihis natin, may takot na tayo para gumawa ng kasamaan. Amen? Sino dito nandilin lang pa sa kapatid? O sa hindi kapatid? Hindi na natin gagawin yon. Amen? Dahil yun ay committed sin. Pero napapatawad, huwag mo abusuhin ang biyaya. Amen po ba? Sabi dito, ay sandali, doon tayo sa 1 John chapter 2 verse 1. Ito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Jesucristo nagkasala ba nung itinaob niya yung mga nagbibinta doon sa templo? Hindi naman. Tama? Pwede tayo magalit pero hindi tayo magkasala. Hindi tayo lalabas sa kalooban ng Diyos. Okay? Tama ba na sabi dito, yung committed sin, yung binabantayan? Nino? Ng Panginoon Kristo at ng Ama. Ang sabi dito, mga kapatid, kung may nagkasala sa inyo, may tagapamagitan tayo. Si Jesucristo ang matuwid. Ano yung kasalanan? Hindi yung inheritance, kundi yung committed sin mo na gagawin mo. Amen? Sino ditong gusto magkasala? Manlinlang sa mga kapatid o mandaya. O di ba, mang-api, lahat na. So yun po ay dahil sa minana nagigising kasi may two nature pa tayo. Pero ang sinasadyang kasalanan dapat ito ay nilibing na kasama ni Kristo. Amen po ba? So paano natin malalaman na tayo ay malinis na? So ang sabi diyan sa
Hebreo 9:22, sabi doon, kung walang kasalanan, sa first coming, kung walang kasalanan, wala rin kapatawaran. Dahil may dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, mayroon kapatawaran ng kasalanan. Amen po ba? Hebreo 9:22, ang sabi doon, dahil sa first coming ay magkakaroon tayo ng kapatawaran. Ito yung second time of Jesus Christ. Ang sabi dyan, dapat sa second time ni Christ, sa coming niya, second time coming. Sabi dyan, dapat malinis na tayo. Okay? Asa na dyan? Ito, at ayon sa kasulatan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabus ng dugo, ay walang kapatawaran. So, sakop pa rin ang dugo ni Kristo doon sa committed sin. Di ba, Brother Jerry? Pastor Jerry? Pero wag mong abusuhin yan. Dahil tutungo yan doon sa blasphemy. Amen po ba? Kung ang tao na sanay na sa committed sin, pupunta yan doon sa blasphemy. Alam niya ng kasalanan, gagawin mo pa. Kaya dapat manatiling malinis na. Amen! Sapagkat kung hindi, anong pagiging malinis? Yung example natin, mga naligtas sa lumang tipan. Si Enoch, si Noah, si Moises, si Abraham, at lahat na nagsunod sa Ama, sa Diyos, sila ay karapat-dapat sa Diyos. Amen? Sabi doon, si Enoch hindi na namatay sapagkat kinuha siya ng Diyos sapagkat kalugod-lugod siya sa Diyos. Ano yon? Lumakad siya sa gusto ng Diyos. Sa atin, di ba, pupunta tayo ng chapel. Pagkatapos nagbabasa tayo dahil lumalakad tayo ayon sa gusto ng Diyos. So, malapit na tayo. Sa ano? Balik tayo doon sa Hebreo 9:28. 9:28. Di ba, tayo ay dumaan sa tatlo din. Justification, sanctification, at baptism ng Holy Spirit. Pag sinabi baptism ng Holy Spirit, may takot ka nang gumawa ng kasamaan. Amen! Anong lagay mo? Malinis ka na. Agree? Ito, sabi dito. Ito yung second coming ang babasahin natin. Sabi dito, second time ba? Second time. Sabi dito, ubusin natin yung verse natin. Conclusion ito. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Yan na nga, yung ikalawa. Tapos na yon, na binayaran niya ang kasalanan ng marami. Sa ikalawa, ipapakita siya na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas na mga naghihintay sa Kanya. Hiwalay na ba tayo sa kasalanan? Si Kristo ba ang hiwalay sa kasalanan o tayo? Si Kristo ipapakita sa ikalawa na hiwalay na tayo sa kasalanan sa mga nag-aantay sa Kanya. Ito, sino yung mga nag-aantay sa Kanya? Sa nagsisipag-antay sa Kanya. Sila na mag-aantay kay Kristo sa second coming, sila po ay mapuputi ng damit, may mapuputi ng damit, malinis na, at ang kanilang ikinabubuhay ay para sa Diyos na, at sila ngayon ay magkakaroon na ng kaligtasan sa kanilang pananampalataya. Okay? Sa ating pananampalataya, sigurado na ba tayo na karapat-dapat na tayo sa Panginoon at tayo ngayon ay nasumpungan ng malinis sa second time of Jesus Christ. Nandito tayo sa 2026 na. Dapat alam na natin itong kalagayan natin. Mayroon tayong 3 kinds of sin, mayroon minana, binayaran na, mayroon sinasadyang kasalanan, at ito ay pinatay na natin at
sinusupil na natin. Nilibing na kasama ni Kristo yung atin mga committed sin. Okay? So, ano ang gagawin natin sa second coming of Christ? Kasi sabi ng mga Diyos, yung third temple itatayo na. Narinig nyo ba yon? Nakita nyo na ba yon sa Diyos? Na ang third temple itatayo na. So, kompleto na, inihanda na yung priest, pati yung mga candlestick, lahat na nandoon sa loob ng templo ay ready na. Ang gagawin na lang nila yung pagtatayo ng third temple. So, siguro maabutan pa natin yon. Pero, kailangan natin manatiling malinis. Amen? 1 Corinthians 6:20. So, 6:19 to 20. So, yun na lang ang ating huling verse kasi matatapos na tayo. 5 minutes na lang. At alam ko po na naintindihan nyo yung ating kalagayan. Amen po ba? Amen. Isipin natin may 3 kinds of sin tayo. So, naintindihan nyo ba yung pamumusong? Ang pamumusong, pag-iiba mo ng Diyos. Okay? Mayroon major sin, mayroon minor sin. Yung major, blasphemy na yon. Yung minor, napapatawad tayo. Pero wag natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. Amen? Manatili tayong nagsusupil para hindi makagawa ng kasalanan. Amen? Anong gagawin natin? Sabi dito, 1 Corinthians 6 verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Paano maluluwalhati? Si Kristo na walhati niya ang Diyos dahil sa kanyang totaling pagsunod sa Diyos. Amen? Maluluwalhati din natin ang Diyos sa totally natin pagsunod sa kanyang salita. Amen! Hindi mahirap. Kasi yung 10, huwag-huwag, isa lang doon yung igalang mo ang iyong ama at ina. Amen? Mayroon tayong ama sa laman, mayroon tayong ama sa espiritu. Sino yon? Yung Diyos ng atin Panginoong Hesukristo. Verse 19. Sabi dyan, verse 19, sabi dito, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos na nasa inyo na tinatakan, tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Huwag pipigatiin ang Espiritu ng Diyos. Amen? At iniwanan na natin ang minanang kasalanan at itong sinasadya ay sinusupil at pinapatay natin. Amen po ba? Para hindi tayo magkasala. Manatiling malinis. Binayaran, sinangtipay, binaptize ng Holy Ghost, mamuhay tayo ayon sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay at naintindihan natin ang atin pinaksa. Sa second coming, malinis ka na. Kasi nag-aantay ka sa rapture. Amen? Sa totaling kaligtasan. Nang pinagpagalan mo, ilang taon yan, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Amen? Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin, pasalamat tayo sa Diyos sa pamagitan ni Kristo sa kanyang first coming. Ang second coming, ito ang babantayan natin. Manatili tayong malinis, naglilingkod sa Diyos. Nagpapasakop sa Diyos. Hallelujah. O amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa Panginoong Kristo na iyong sinugo upang mamatay sa cross at mabayaran ang aming kasalanan. At ito po ay aming pinagsisihan at kami po nagkaroon ng kapatawaran at mananatili kaming pinatawad, mananatili rin kaming susunod sa iyong salita upang sa ganon kami manatiling malinis hanggang sa pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Masumpungan kami amang banal sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na malinis sa second coming niya. Sa pagbalik ng Panginoon, kami ay maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Salamat po, amang banal ngayong umaga. Sa iyo pong papuri sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas.
In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord at salamat sa Diyos.